Iba na talaga ang panahon ngayon and, dapat lahat tayo sumasabay 'no? Kasi kung hindi mahuhuli ka. So, kailangan mong mag-evolve 'no? Siyempre hindi na 'yun iba sa mga scammers. Kaya, alam ko dahil nga trending na issue 'to ngayon 'no, and this is one of the most craziest, ah, story or issue na nabasa ko 'no, or napanood ko lalo na ngayon social media. Ito yung tungkol sa scammer, na bride. So yun, tinatawag nga siyang creepy scammer bride. Kasi, yun nga, nanggayuma nga siya. And, sa totoo lang, nung una kong na-encounter tong issue na to, no, parang sobrang nalula ako, sobrang lalim ng lore na to, no. Sobrang lalim ng rabbit hole na to, no. I mean, ito kasing si Bride, tagal na pala talagang scammer, no. Marami siyang nakikilalang or kinikilalang lalaki sa iba't ibang dating platform, dating socials, dating apps, and social platforms. And meron siyang iba't ibang pangalan and yun na nga, anak pa nga daw siya ng senador. Kaya daw niya si Bongo and all that shit, no? And yung pinaka-modus niya is, yun nga, pag may nangyari sa kanila, buntis agad, no? And yun, doon niya napiperahan yung mga lalaki, no? Pero ang pinaka kumuha ng atensyon ko dito, no? Yung panggagayuma, no? Kailangan talagang sumabay sa panahon, no? Kailangan nang mag-evolve ng mga scammer ngayon para magkaroon ng, panibagong technique or way, no? Para makapag-scam. So, ito nga yung nangyari, no? So, again, may mangyaring kasal. So, meron silang mga hinar na coordinator, like yung mga makeup artist and yung mga designer, 'di ba? Yung mga florist, meron pang ganun 'di ba? Yung gumagawa ng bulaklak, yung mga bouquets, something like that. Most probably meron yung mga catering and yung car service, yung nirenta nilang kotse para sa kasal, right? So, binabayaran 'yon. And sabi nga daw doon, during the process like the pictorial and all that shit, si lalaki daw parang iba na yung galaw niya, no? Parang wala siya sa sarili niya, wala siya sa sa tamang katinuan. Parang balisa daw and all of the time na naipag-usap sila doon sa mga coordinators and doon sa mga hinahire nila tao para sa kasal nila, yung babae lang nagsasalita, no? Nag-cause yun para yung pamilya din ng lalaki is syempre magduda kung ano nangyayari, right? So ito na nga, no, sabi pa nga ni Bride, magkakaroon daw ng sobrang daming bisita, like pamilya, and mga vloggers, and mga politiko, no, nadadalo sa kasal nila. Pero ang nangyari, during nung wedding day, nagulat daw yung lahat ng mga tawag dito, mga suppliers, mga catering, the staff nung kasal na yon, na walang bisita, walang judge din, no, na magkakasal sa kanila. Parang silang nag-prepare ng isang party doon, no. Tapos walang nagdatingang bisita and judge, no, para talaga sa mismong dahilan kung bakit sila doon, no. So isang kapamilya, no, ng groom, sinabuyan ng asin yung groom, no? Kasi isa yung paniniwala, no, na panglunas o panlaban sa gayuma, no? So, ang nangyari, sinabuyan nga nila ng asin, tapos parang medyo nahilo daw yung lalaki, medyo na groggy, no, na parang na tipsy, and yun, bigla siyang, na gising, no? Ito nga yung interview. Kita mo, chef, mulagi, napakyas ko, natingala ko anong pagabot dito, na ikasal na day ko. Wala ko niya og sabligig asin, wa ko kamata. Uy, hello. Apa siya? Mga sa liga kasi siya, siya no? Sa likod. Likod ako, nagyaya ko nagasto ato kay... So, yun. So, hindi daw siya aware sa atin nangyari. And yun, unti na lang ikakasal ka na, no? Pero, mission failed. We'll get him next time, man. So dahil doon, nahuli yung bride and doon na naungkat yung napakarami pang scams na ginawa ng babae. Like,
dami niyang pangalan, ang dami niyang tao na na-scam na noon. And ang nakakalungkot dito, yung mismong kasal na yon, no, ang dami ding nahirapan, no, ng mga coordinator, naglabas sila ng pera. May nasabi pa nga na yung coordinator ata yung nagbayad muna ng hotel na gagamitin nila, no, during the preparation, no. So nakakalungkot. Just crazy, no? Parang layer by layer by layer na pangyayari. Like, twist, no? Pwede mong gawin tong series, no? And again, I know magkakaroon ng other side of the story to, no? Na walang kinalaman yung Gayuma. Most probably magkakaroon to ng mas malalim pang investigation. I mean, pag na Jessica Soto, sigurado magkakaroon pa ng explanation kung ano talagang nangyari. Pero gusto ko lang, gusto ko lang i-entertain, or mas gusto ko yung version na yon na ginayuma, no? That's crazy, man. Alam ko nahuli na siya, no? Nahuli na yung babae. And that's still a crazy move, no? Na buntis agad, no? Kaya mag-iingat kayo, no? Lalo na sa mga mayayamang lalaki dyan na namimit, no? Ingat kayo, hindi na lang lalaki ang naloloko ngayon, babae na rin, no? That's a crazy move. So, yeah, gusto ko lang i-share sa inyo yun, no? Kasi sobrang natawa ako, at the same time, nakuha yung attention ko nung kwento na yon. No, akala ko nung una is yung normal na issue ng scammer, no, pero may halo siyang mahiwaga. May halong Gayuma, no. Dapat gawing ng music video ni i-reshoot ni Abra yung music video niya ng Gayuma. Gawin yung music video. But yeah, gusto ko lang ikwento sa inyo yun, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, sobrang nakuha yung attention ko nun. But